Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam, at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano po pang dapat kong gawin, sir? Ang problema po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Ano ko po, itong acidic nitric, ito may ugnayan sa tuberculosis. Humihingi ng hustisya. Reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa. Magandang hapon, mga minamahal naming taga-subaybay sa Luzon, Visayas, Mindanao at iba't ibang panig ng mundo na naabot ng aming broadcast. Araw na po ngayon ng Huwebes, April 15, sumasa niyang programang Balita na Serbisyo Pa. Ang inyong mga lingkod, David Oro at Edwin Eusebio. Makakasama nyo hanggang mamaya, alas 7 mga kaibigan, sa kabuuan ng ating mga pagsatalakayin at balita ngayong araw ng Huwebes, partner. Tama ka dyan, partner. At ngayong araw na ito, syempre, tatalakayin pa rin natin ang ating mga national news at meron tayong konting discussion mamaya. May kaugnayan po naman sa ating pong health at meron tayong mga babala dito, mga paalala po ng ating mga kinaukulan, partikular ang ating mga doktor ngayong panahon ng tag-init na marami ang na high blood. Hindi lang sa init ng araw ka ma-high blood. Correct. Kundi sa mga kaganapan na partner na kung ating tututukan at tidibdibin sobra, talagang ma-high blood ka. Correct. At syempre, hindi naman po tayo mag-isa dito. Marami po tayong mga kasama. Actually, nandyan si Engineer Jeric Barreto, si Rashid Luxin nandyan din, at saka si Tina Nolasco. Natuwan-tuwa sila, partner, dahil nagpayanig ka. At saka si Fred Belamala Senior. Naramdaman ba ni Fred yung yanig? Ay, oo naman. Abot na abot. Ngayong araw na ito, partner, siyempre, bubuksan pa rin natin ang ating mga landline. Ang ating mga landline ay 08470-1750 hanggang 54. At ang ating text line ay 0999-376-6768, partner. At syempre, napapanood nyo na kami. Ayan, nakikita ko na. Panay na pasok ng ating mga daily listeners. Ay ating mga avid listeners. Salamat po. Mamaya, babanggitin namin kayo. Ang ating FB account, DWIC882. Ang ating website, DWIC882m.com. At ang ating Facebook page, ang Balita na Serbisyo Pa. At partner, sa araw na ito ay sa latest report ng Department of Health, meron daw pong 24,000 ang naitalang side effects ng mga nabakunahan vs COVID-19, partner. Oo, ibig sabihin, yun namang side effect, hindi porke sinabing side effect, negative na. Anumang bagay na ipinapasok natin sa sistema ng ating katawan, kalusugan, definitely, bukod doon sa anxiety, makakaramdam ka ng mga bagay-bagay na maaring epekto. O yung epekto, side effect. Sabihin nga natin, nung bakuna, particular. Pag sinabi, partner, na adverse events, ano bang ibig sabihin yun? Adverse effect. Oo. Yun ang medyo, sabi niya, salungat doon sa medyo matinding epektong nararamdaman mo. Salungat doon sa inaasahan mo. So, partner, maghahalo pala ito. Merong side effects at merong mga adverse effects na matatawag. Ibig sabihin, yung iba, pwede namang sabihin kayang-kaya, normal lamang, yung mga epekto. Pero yung yung ilan ay medyo malala, partner. At kailangan mong magpakonsulta sa mga health expert, definitely. Oo. Kaya nga, minomonitor po ito ng ating pong Department of Health. At ayon po kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, ay nagmalaki ito. Nagmalaki na nasa 1.1 million na ang bilang ng mga nabukunahan kontra COVID-19 dito sa Pilipinas, partner. Mabilis din naman, kung tutusin natin yung punteriya o target ng mga kinaukulan. At sa napapansin ko ngayon at sinusubaybayan ko rin sa social media, medyo parang nabubura na, erase na yung, wala na yung fear factor. Kasi marami ng mga, particular senior citizen, ang pumipila. At malaking bagay, partner, yung pagpapakitang gilas at sabi nga natin, pagiging ehemplo
gobyerno, ng mga community leaders, mga mayors, governors at the same time. Sa bagay, partner, tama ka dyan. Pero meron pa rin siyempre talaga na mga nag-negative sa pero mangilan-ngilan lamang ito. At sabi nga po sa report ng Department of Health, mayroong ang mga 20,000 mahigit ang hindi naman nagkaroon o nagkaroon ng ilang mga tinatawag na side effects o mga adverse effects. At anya, sinabi nitong si Undersecretary Vergere, sa mga nabakunahan ng Sinovac vaccine, nasa 7,000 ang nakaranas ng non-serious adverse effects. Ibig sabihin, partner, hindi naman gaanong seryoso. Kung nabanggit natin kanina. Habang 144 naman ang nakaranas ng serious adverse events o effects, partner. Yeah, yung binabanggit mo na yan, nasa 17,000 daw yung nakaranas ng side effect. Okay. Ano ba yung mga side effect? Particular, parang nahilo ko. Yun. Parang naliliyo ko, parang lumulutang ako sa... Yun, mga sort of side effect. Nabakunahan naman sila ng AstraZeneca. Ngunit yan daw ay mga mild lamang, partner. Yun. Mabuti naman kung gano'n, sa kabilang naman sa mga normal na mga side effects tulad ng matapos mabakunahan, yung tulad ng nabanggit mo, partner, yung nilalagnat, namamaga yung braso na nabakunahan at merong muscle aches o yung nananakit ang mga kalamnan, partner. Ang pinakamatinding side effect yung pagkabakuna sa'yo, paghapa mo sa bulsa mo, numipis yung bulsa mo. Yun ang matinding side effect. Yun ang malungkot, partner. Ibig sabihin, malaki bayad nung sa bakuna sa'yo. Pero halimbawa, binakunahan ka, pagkatapos may ayuda ka pa, yun ang positive side effect. Ayun naman, ang mga positibo. At dahil po dyan po natin hugutin ang ating poll question. Narito na ang poll questions for the day. Ang ating poll questions, mga kaibigan, ay naririto. Bakunado ka na ba kontra COVID-19? Anong side effects ang inyong naranasan? Please share with us. Ayan. So, imbitado po na magbigay ng kanilang reaksyon, ng inyong mga reaksyon, ang mga nabakunahan na. Pero kung hindi ka naman nabakunahan, anong reason mo kung bakit hindi ka nabakunahan? Pwede, diba? Para at least lahat, baka sabihin, pili lang yung sa mga nabakunahan, paano naman kami magre-react? Oo nga, no? So, lahat pwede kayong magsabi kung ano nang sa loobin nyo kung di pa kayo nabakunahan. Yung nabanggit mo, partner. Open po kayo lahat, na magbigay po ng inyong mga reaksyon. At sumbong, may kaugnayan sa kung ano pong naranasan nyo. Kung kayo po'y nabakunahan at kung hindi pa nabakunahan, ay ano po ang masasabi nyo naman dito sa vaccination program. Samantala, partner, tuloy-tuloy. Ito na. Ang ating programa, kompleto na at narito na ang hanay ng ating mga balita mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Unahin natin, partner, ang Ilocos Norte. Meron pong tinatawag na job portal sa Ilocos Norte na nailunsad. Alamin natin ang detalye na balita mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, go! Lakihan si Governor Macho Marcos Manutok at ilunsad na rin sa wakas ang sariling job portal ng Ilocos Norte. Ayon sa kanya, matagal na niyang nais na itatag ang nasabing job search website ng lalawigan, kung kaya hiniling niya na masimulan noong kasir mula pa lamang ng pandemya na dulot ng COVID-19. Umaasang opisyal na ngayong nitatag na ang nasabing job portal ay lalo pang maging transparent ang mga bakanteng posisyon, lalong-lalo na sa pamahalaan. Itiniwanag niya na sa pamagitan nito ay mayroon ng hub ang lalawigan kung saan nakikita ang lahat ng mga bakanteng trabaho at mga aplikante. Inihag niya na ito ay centralized online para sa lahat ng mga kababayan, pati na rin ang mga nasa ibang bansa na gustong maghanap ng trabaho para tuluyan ng umuwi at maghanap buhay sa Ilocos Norte. Kaugnay nito, umasa ang opisyal na magagamit ito at makakamit ang tunay na layunin na makatulong sa mga kababayan na maghanap ng naayon na trabaho para sa kanila. Balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patron Ronald Idol Domingo. Nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIZ. Thank you, Ronald. Mula pa rin sa Luzon, mga kaibigan, yung mga namatay dahil sa COVID-19. Aba,
Dumarami dyan sa May Angeles City, ha? Update mula kay Dione Gole. Dione, go ahead. Yes, umabot na nga sa 166 itong nasasawi dulot ng COVID-19 dito sa Angeles City. Ito yung nilalaman ng ulat ng City Health Office. Nakapagtala sila ng 75 bagong kaso ng virus. Nito lamang Abril 11 sa kabuang record. Umabot na ngayon sa 729 itong aktibong kaso ng COVID-19 dito sa siyudad ng Angeles. Samantala nasa 3,404 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa nasabing syudad at nasa 2,509 naman dito yung gumaling na umano sa sakit. Kaugnay sa mabilis na pagdamingan itong tinatamaan ng COVID-19 dito sa syudad, walang humpay itong paalala ng city government sa kanyang mamamayan na pag-aralin itong iba yung pag-iingat at sumunod sa safety standard protocol so upang iwasawa o makahawa sa virus. Inaatasan din nitong si Angeles City Mayor Carmelo Pugila sa Team Junior ang pulisya na magigpit sa control checkpoint, lalo na doon sa mga motoristang lumalabas at pumapasok dito sa syudad. Bagamat tapos na mabakunahan itong mga medical frontliners sa mga pampublikong pagamutan kasama na itong mga barangay health workers at sa kasalukuyan naman nagbabakuna pa dito sa mga frontliners naman mula sa mga pribadong ospital dito sa lungsod. Ayon sa alkalde, kasunod ng nakahanay na mababakunahan ay itong mga senior citizen kaya umaapila ito dito sa mga opisyal ng senior citizen sa first office na hikayatin yung kanilang mga miyembro sa OSCA na lahat ay kailangang magpabakuna upang magkaroon ng proteksyon laban sa virus. Tiniyak din ng opisyal hangad niyang mababakunahan ng lahat ng mamamayan dito sa syudad sa sandaling dumating na nga at makumpleto itong mga bakuna para sa kanila. Kapag anya maaari nang makabili ang lokal na pamahalaan ng bakuna, naglaan ng kalahating bilyon o 500 milyong pisong pondo itong pamahalang syudad na siyang pambili nga nila sa bakuna upang matiyak na lahat ng residente dito sa Angeles City ay mababakunahan sa lalong madaling panahon. Kaya na report, buhat ito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nagulat sa Intilang Metodo Lakas, DWIC. Mula sa Angeles City, kanina galing tayo ng Ilocos Norte. Punta naman tayo sa Rizal sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report. Tataray Aragones Abella sa balita. Tataray, gandang hapon. Magandang hapon po mga regarding lang talaga ito sa tinatawag ng ayuda dito sa naturang lalawigan ng Rizal. Kanina, ang Metro Patrol ay monitoring patrol na sa bayan ng Rizal. Talagang sabi nga, pag wala kang text na bumula dito sa naturang Mayor Tony Nieto, ay hindi ka makakapunta sa mismo naturang munisipyo. Dito ba, maraming disemyado na naturang residente ng bayan ng Rizal ang umaasa sa naturang ayuda hanggang sa kasalukuyan daw. Wala pa silang tatanggap at tagaantay sila ng kasagutan sa kanilang mga application form na nagmula sa WD. Ngayon pa ba sila, niya nalalang kay Mayor Atty. Nieto na naturang bayan. Sana naman bigyan ng pansin ang kanilang naturang karaingan nang sa ngayon ay huwag silang paasahin lamang sa sinasabing ayuda. Ngayon pa man, sila mag-aantay pa rin sila. Sila ay may titits dito kasi kung tayo dito ay titits sa brigade. Kaya kumbaga sa pag wala kayo pakikita sa naturang mga text ay hindi ka makaka-entry sa naturang munisipyo sa bayan ng Sainta Rizal. Yan po ating news update mula sa lalawigan ng Rizal. Ito ang Metro Patrol, Tataray Aragones Abella, nag-work sa Intilang Metodo Lakas, DWIC. Salamat, Tataray Abella. Samantala, mayroon pa tayong pag-uulat. Metro Patrol pa rin ito. Si Danny Cruz. Danny Cruz, go ahead. Yes, Dave, Edwin, dahil sa pagkakamali, yung balita natin ng mga nagdaang araw, talaga namang magulo ang bigayan ng ayuda at talagang nalabag yung safety protocol. Dahil dito ay nakita nga yung mga maling ito. Kaya naman ay ang lahat ng nakitang problema sa mga naunang bigayan ng ayuda sa ilang barangay ay dito na minabuti nitong Kapitan Paulo P.J. Oreta
natutukan at paghandaan at iayos ang bigayan ng ayuda sa kanyang barangay. Sinabi ni Kapitan PJ Oreta ng Barangay Mesilo na kagabi pa lamang daw ay nakipag-ugnayan na siya sa DSWD, sa Cupao at sa ilang sangay ng lokal na pamahalaan ng Malabon upang maiwasan ang paglabag sa safety, health protocol at doon sa mga tatanggap ng ayuda. Naglagay ng tent, upuan at para daw hindi magumpukan ang kanyang mga kababayan sa pagtanggap ng nasabing biyaya. Fap, ano bang naging sistema at anong ginawa mong pag-adjust? Simula po kagabi, yung kami pong mga tauhan ko, pati po ako, nakipag-coordinate na po kami sa DSWD, pati po sa QPAO, pati Sir Briggs. Kung anong pwede maging mga senaryo, tapos gumawa po kami ng mga solusyon dun sa mga senaryo na yun, tapos yun po yung ginawa namin ngayong araw. Tulad po ng paglatag po ng maraming upuan, mga tents po, para hindi po magkumpul-kumpulan ng mga tao. Tapos hindi na po namin pinapapasok yung mga wala po sa list dito po sa road na po na ito. Ilan ang beneficiaryo nyo dito? Bali ngayong araw po is 816, tapos bukas po dodoble po siya ng 16. So, nasaan nyo bukas? Ayun po yung dagsa ng tao. Pero simula po after nito, mamayang gabi, mas iibayin po namin yung setup namin para makita namin yung 16 na katauhan. Kayo, meron po ba kayong priority lane para sa senior citizen? Meron po. Senior citizen pati PWD po, pinapauna po namin sila. Pati po. Panawagan po ninyo sa mga taga Mesilo. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa mga barangay ko, sa mga kabarangay ko. Naging maayos at naging mapayapa, walang naging gulo. Tapos sila po papasalamat sa akin sa tama naman na pagbibigay ng DSWD. Ako po yung papasalamat din sa DSWD, kay Sir Briggs, pati po sa ating QPAO. Pati kay... Dahil sa sistema at maayos nga ang naging pagbibigay ng ayuda sa Barangay Mesilo na pinuri ng mga residenteng tumanggap nito at ang biyayang nanggaling sa national government, maging ang Barangay Dampalit na pinamumuno ni Kapitan Carlo Dumalaog ay nagsagawa din ng kaparehong sistema at dito nga ay naging mapalad din siya na walang gulo at maayos at umalis ang mga senior citizen, maging ang mga PWD na tumanggap ng ayuda na galing sa national government, na lahat ng ito'y nakangiti at masasaya. Yan ang update mula sa lungsod ng Malabon. Metro Patrol Danny Cruz nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. At tuloy-tuloy nga ang kadena ng ating mga balita, mga kaibigan. Nagbunyi yung mga taga Rodriguez Rizal. Ay bay, nagkaroon sila ng kauna-unang ospital dyan sa Northern Tagalog Regional Hospital. Ang detalye yan at karagdagang pangulat mula kay Mar Olete. Mar, go ahead. Tama nga, Kakang Edwin, sapagkat ang Northern Tagalog Regional Hospital o NTRH ay magiging kauna-unahang national hospital sa probinsya ng Rizal. Ito rin ang unang hospital sa Calabarzon na magkakaroon ng infectious disease laboratory na ilalaan para sa COVID-19 at iba pang nakakahawang virus. Ang Northern Tagalog Regional Hospital o NTRH ay isang level 2 Department of Health Hospital na may 200 bed capacity at magkakaroon ng konsultasyon para sa pediatrics, medicine, and gynecology at surgery. Magkakaroon din ito ng clinical laboratory, pharmacy, first level x-ray at ultrasound services. At bukod dyan ay magkakaroon din ng dental care, family planning, maternity facilities at general intensive care unit o ICU. For critical illness patients, neonatal intensive care unit, high-risk pregnant unit at provision for respiratory therapy. Masiservisyoan ng ospital ang mga residente ng Rodriguez na kasalukuyang most crowded municipality sa bansa at ang makaratig na bayan at lungsod nito. Kabilang na rito ang Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan. At ayon pa nga sa ulat, isang malaking pasalamat ang kung saan natuwa ang mga taga Rodriguez Rizal sapagkat ito nga ay naipasa na ni Congressman Nograles ang House Bill number 6524 na may layuning maipagawa ang nasabing ospital bago pa man ang Enhanced Community Quarantine noong 2020. Isinaad ni 2nd District Congressman Nograles sa panukalang batas na walang high-level government health facility para sa mga low-income resident ng Rodriguez, pati na rin ang katabing bayan at lungsod. Kung kaya't napilitan ang mga residente na pumunta pa sa Marikina at Quezon City para magpagamot
at the distance travel time and transportation cost and unconscionable burdens to the poor and discourage them from obtaining the medical services they need, nakasaad sa panukalang batas ayon sa congressman. Bagaman hindi pa ito naaprubahan ng House Committee on Health, maglalaan ng 130 million mula 2021 General Appropriation Act sa pagtatayo ng nasabing ospital. At nagpapasalamat nga ang mga taga Rodriguez Rizal, kina Senator Bongo at Juan Pacman Party List at sa Gobernador Rebecca Inares at kay Mayor Dennis Hernandez sa kanilang tulong at suporta para nga maitayo itong NPRH, at ito ay isang malaking pasalamat ng mga Rizaleño. So ito ang kanila ikinatuwa sapagkat sa panahon ng pandemya ay magkakaroon na sila ng matatakbong ospital at hindi na sila lalayo ayon pa sa congressman. So yan ang magandang balita para sa mga Rizaleño dito sa lalawigan ng Rizal. Mar Unete nag-uulat para sa himpilang may todong lakas DWIC. Samantala, balik tayo sa Metro Manila. Si Beth Samson, my report. Go ahead, Beth. Hindi bababa sa 161,617 na benepisyara sa Caloocan ang nakatanggap ng ayuda mula April 7 hanggang kahapon April 14 patapos ang isang linggong pamamahagi ng pamahalaang lungsod. Ayon sa Caloocan City Social Welfare and Development, isa ang Caloocan sa mga naunang LGU sa pamamahagi ng ayuda sa kabila ng pagiging malaking lungsod nito na may 188 na barangay kung saan ang pinakamalaking barangay ay matatagpuan sa barangay 176. Sa ilalim ng direktiba ni Mayor Oka Malapitan, sinisikat nito na maabot o kung kakayanin ay matapos ang pamamahagi ng ayuda bago ang 15-day deadline. Ayon kay CSWD Action Officer Obet Quezon, ipagtulungan ng lungsod sa isang money remittance company upang mapabilis ang pamamahagi ng ayuda at tumulong naman ang ilang mag-aaral sa University of Caloocan at dahil dito ay silang nagsisilbing mga paymasters sa bawat payout venues. Sa datos, nasa 368,925 families ang nakatanggap o makakatanggap pa ng nasabing ayuda na galing sa listahan ng Department of Social Welfare and Development at naatasan lang ang pamahalang lungsod sa pamamahaging ito. Sinabi naman ni Quezon na makakatanggap ng text message ang benepisyaryo para sa schedule ng pagtanggap ng ayuda. May grievance and appeal committee na handang lapitan ng mga benepisyaryong may reklamo at katanungan sa kanilang cash assistance mula sa national government. Update mula sa Caloocan City, Metro Patrol Beth Samson nagulat para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Metro Patrol Report. Maraming salamat sa ating masisipag na tagapag-ulat. Mamaya, pagbalik natin, meron pa mga report. Samantala, tayo po muna ay magbe-break. Philippine Standard Time. 1 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Balita na, serbisyo pa. DWIZ. Balita na, serbisyo pa. Magbabalik po ang balita na serbisyo pa. Ang inyong mga lingkod, David Oro. At Elvin yung sabi mga kaibigan. At sa oras po nating 11:30 minuto, makalipas po ang 6:00 ng gabi, partner, gusto ko lamang bigyang pagpapahalaga, acknowledgement. Itong kasipagan po ng mga tauhan po ng pinagsama, sa bagay ito'y joint effort po, no? Joint effort po ito ng mga tauhan po ng Zambales, Philippine National Police, at mga tauhan po ng PDEA, ng Philippine Drug Enforcement Group. Halo-halo na po ito, pati SAP, Special Action Force, kasama dito, at maging ang Highway Patrol Group. Ito pa may kaugnayan sa, meron pala partner na merong drug den. Ito ay sa Subic, partner. Kaninang madaling araw, mga bandang 3 a.m., ay sinalakay po ng joint force na ito ng mga polis dyan sa bahagi po ng Zambales. Particular po sa Kalapakuan, Subic, Zambales. At na totoo po, merong ongoing na drug session sa drug den na yan. At meron po mga naaresto na, ilan ba ito?
Bali, 11 hanggang mahigit 12 katao, partner. Oo, matagumpay na na-penetrate ng kanilang mga intelligence yan. Yan. At ito ay bunga, partner, tama ka, ng ilang linggong surveillance na sa ilalim po ng mga pulis sa Zambales, under po kay Police Colonel Romano V. Cardinho, ang Provincial Director ng Zambales Provincial Police Office. At yung drug den, partner, ay hindi mapasok-pasok basta. Alam mo kung bakit, partner? Aba, fully armed. Ang grupong ito, may mga granada pang nakumpiska, matataas na kalibreng baril. Ano yan, mga awol ba yan o mga, sabi nga, rogues pa, police officer o militar? Hindi na banggit dito kung sila ay mayroong mga, kumbaga ay katungkulan. Yung isa ay si Jordana Rivera Enoch, Melvin Araneta Tigbe, Audolgani Salaman Lamani, Jirja Saral Ibnuhari, Roger Salaman Lamani, Hainal Ibnuhani Jilin Beni Isnani, Robert Nali, at Jeff Pusan, meron pang Raymond Junicio Ichage. Ayun, so ito'y binibigyan natin ng pagkilala at pagpapahalaga itong effort po na mga tauhan po under po sa pangunguna mismo ng Provincial Director ng Zambales Police Office na si Police Colonel Romano V. Cardinho. Pinatutunayan lamang nila, partner David, mga kaibigan, yung commitment at pangako ng Pangulo na hanggang siya ay nakaupo ay walang puwang ang droga sa lipunan. Oo nga pero mo, partner, kung ito ay hindi natutop at hindi natumbok sa operasyon ng pulisya, marami pang buhay ang sisirain diyan po sa bayan ng Subic, sa Zambales. Biruin mo, itong mga kabataan ang isang, o lalong-lalo na mapapariwara dito sa illegal na droga nito, partner. Okay. So alas 15 na, mga kaibigan, doon sa mga papauwi ng kanilang bahay, nagtatanong ano ba latest sa ating ginagawang pagtutok dito sa lagay ng COVID, ano? As usual, nagbibigay ng advisory ang Department of Health. As of 4 p.m. kanina, mga kaibigan, 2 oras pa lang nakakalipas, ang Department of Health ay nakapagtala ng 11,000, partner, 11,429 nakaragdagang kaso ng COVID-19. Pero may naitala naman na gumaling, 856 yung gumaling, at malungkot lang, umabot sa 148 yung mga nangamatay na o namatay dahil sa COVID. Sa kabuong bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 20.3%, kaya yan ay kinakatawan ng 183,527. Ang aktibong kaso pa rin ng COVID, 78%. Ibig sabihin, ang gumaling naman, kinakatawan ng 705,164, at yung 1.72% ang nangamatay, o binubuo ng 15,594. Samantala, meron po tayo mulang report. Balikan natin ang ating mga tagapag-ulat. Isa pa ring Metro Patrol. Metro Patrol. Si July Pudok. Anong balita, July? Go ahead. David, Kapang Edwin, halos sa hilong-hilo na itong mga taga-Verde Heights sa Gaya-Gaya ba, yung makapagkakad lang mga pinapirmahan sa kanila ng barangay Gaya-Gaya, LGU, para sa uyuda na kanilang inaasam-asam sa kanila. Sabi, tatawagan sila o ipapaskil sa barangay kanila mga pangalan. Ngunit wala pa rin abisyo silang natatanggap kahit tamang hindi pa rin sila sa nasabing ayuda ng pamahalaan. Na may ulat pa na natanggap nila sa YouTube na ang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, na 1,000 lang daw ang kanilang matatanggap. Pero meron silang diskriminasyon sa bawat miyembro ng pamilya, mabibigyan lang ng halaga yung PWD, buntis at senior citizen. Parang nagkakaroon pa raw ng diskriminasyon at di patas at sabing ayuda. Parang naalala nila yung nakaraang nagdaan ng SAP na wala pa rin silang nakukuha. Hanggang sa ngayon, umaasa pa rin sila na sana huwag lang matulad noon ang mangyayaring magaganap ngayon sa pagbibigay na ayuda ng ating pamahalaan. Ito, Metro Patrol, July Pudok Nagulat, si Pilar Todo Lakas,
DWIC. Salamat, July Purok, partner. Alright. Tinitingnan pa natin itong, go ahead, partner, meron kang pasok dyan? Sige, may binabasa lang ako. Yeah, tinitingnan ko pa itong partner, ang mga balita, mula sa mga kaibigan nating nagpapaabot ng mga balita mula sa Campo Crame. Partner, merong kilabot, notorious na illegal recruiter at swindler at tapadora, partner, na matagal nang wanted ng ating batas. Kaya hindi na po nakapalag nang arestuhin ng pulisya ang isa sa itinuturingan na notorious illegal recruiter, swindler at estapadora sa lungsod ng Maynila. At sa bisa po ng patong-patong na warrant of arrest, dinakip ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group. Sa ilalim po nitong si Police Brigadier General Jonel Estomo, ang akusadong si Marlene Briones Lagman. At naganap po ang pag-aresto sa Philcanco Recruitment Agency sa Midland Plaza Adriatico Street. Ito po ay sa Ermita, Manila. At ayon po sa mga ipinakita pong katibayan na mga warrant of arrest, partner, ito pala ay marami na rin na-recruit at nahututan ng pera, partner, ha? At the same time ay may mga na-swindler na rin at naistapa. Marami siyang kasong kinakaharap ngayon, partner. Alam mo, yung mga naso-swindler, kadalasan, pardon me, naghahangad kasi ng ng kagitna. Kaya sangsalo pang nawawala. Tama ka dyan, partner. Minsan talaga nangyayari yan eh. Kasi may yung mga swindler na yan, syempre tutuksuin ka yan sa material, halimbawa particular sa pera, mag-invest ka ng konti dito, tutubo ka ng sabi nga hindi lang kalahati kundi halos bawing-bawi mo. Yun, syempre masisilaw nga naman ang mga possible victim, partner. Oo, pakakagating kanyan sa una. Correct. Papatikikimin kanyan ng tubo, abay yung so hanggang sa mahirati ka na at bandang huli, doon sila one-time big shot sa kakatitirahin, pabawi, at di mo na makikita yan. Yun, kaya marami pa rin nabibiktima, partner. At minsan naman kahit na paulit-ulit na nangyayari yan, ay ganun pa rin. Iba pa rin yung perang pinaghihirapan at pinaghahanap buhayan mo. Tama ka dyan, oo. Ni partner David, bukod dito, nagninegosyo. Lugi lang ngayon. Oo. Alam mo, partner, speaking of pagtitinda ng kahit anong mga bagay na malinis sa paraan, pagkita ng pera sa malinis sa paraan, naalala ko, partner, mayroon tayong isang kasamahan rin sa pamamahiyag na taga GMA7 dati to. Nakakasabay ko yan, kabatch ko yan sa GMA7. Oo. Si Cheryl Yao. Alam mo si Miss Cheryl Yao, napakasipag ito at napakahusay na reporter din dati, At partner, alam mo, kinakailangan niya ngayong maghanap buhay, magkaroon ng extra income. Double effort siya para matulungan ang pagpapagamot ng kanyang father. At ang kanyang father, partner, ayun dito sa information na nakuha ko, malaki-laki ang medical expenses, partner, ha? Alam mo, knowing Cheryl Yao, dahil nakasama ko nga, dalas kami nagkakasalubong sa gate dati ng GMA. Yeah. Maganda yan. Sabi nga, yung medyo may kayang pamilya. Oo. Pero dahil sa pangyayari na sa kanyang ama, medyo talagang lumiit yung kanilang account, nawala yung kabuhayan. Correct. Sa pagmamahal sa magulang, talagang gusto niya maisalbay tatay niya. Oo. At ano ba yung sakit? Lung cancer, partner. Tapos mayroon pang pneumonia. At labas-pasok po sa ospital. Kaya malaking pera po ang kailangan po talaga ng pamilya nito. Kagandahan nito, partner, yung iba namamalimos, di ba? Kung saan pumupunta para makapangutang. Itong pamilyang ito ni Cheryl Yao, partner, ay gumawa sila ng paraan na magtinda ng balot, penoy, at ng salted eggs. Wag mo na sabing dating reporter, dating ace reporter, ngayon nagtitinda ng balot. Correct. Partner, alam mo kung bakit? Ang isang problema nila ngayon, ang mga balot vendors, ang mga yung sumisigaw sa gabi ng Jarik, di ba? Bawal balot! May curfew
Wala, hindi hindi makapag-laho ng balot. Sino hahango sa kanila ngayon? Oo. Kaya partner, ito nga, nakakuha tayo ng impormasyon na kailangan talagang tulungan at kailangan magbenta ng balut, penoy at salted eggs. Kaya meron tayong mga kaibigan din. O baka meron ho kayong ano dyan ha? Meron ho kayong, kumbaga, bagsakan, ano? Gusto nyo mabagsakan kayo ng yan, lalo yung, kasi hindi ako kain ng balot talaga eh. Penoy yung aking paborito. At saka, salted eggs. Itlog na maalat, maganda yan. Oo, itlog na maalat. Kaya kinakailangan po, tulungan po natin to. Ang alam ko may nagbigay ng bank account si Cheryl Yao. Yan. Saka sakali, meron ka ba dyan na ibigay na itabi mo? Meron. Kung saka sakali, ito ay apilang, bilang tulong na rin sa kapatid namin sa hanap buhay. Correct. At marami sa ating mga Gcash kababayan. pwede. Marami sa ating mga kababayan na wika nga'y gustong tumulong, ayaw na magpabanggit ng pangalan. Yung mga kung tawagin natin ay mga Good Samaritan. At saka partner, ito naman mayroong kapalit. May yung balot at yung penoy papadala sa inyo. Papadala sa inyo. Kabayaran. Dagdagan nyo na lang po. Halimbawa yung presyo ng penoy 1,000. Gawin nyo na pa 2,000. Sa basket lang yun. Nandiyo na ba? Nasa linya na ba? Wala pa. At partner, alam mo, itong bagay nito partner, feel na feel ko to Kasi nagtinda rin ako ng milk tea. Ganon. Nagtinda rin ako ng toasted siopaw partner. Itong panahon ng pandemic. Nung ako yung nawalan ng trabaho sa kabilang himpilan. At kapag minsan, nadadaan ako dyan sa may bandang Time Street, malapit sa bahay dati ng dating Pangulong Noynoy, may mama dyan, malaking mama ito, nagtitinda siya. Nagtitinda ng, alam mo binibenta? Bibingka. Bibingka ang tinitinda. Wala pa sa mga kung ano maitinda, basta sa malinis na paraan. Ayun, correct. Ayun. Huwag kayong bibigay sa anumang mga pagsubok sa buhay, wika nga. At partner, ito pang isang matulungin ha. Itong si Rowena Jonida, si Weng. Jonida, si Rowena. Maraming salamat, Rowena, ha? At nagpadala na kagad si Weng? Hindi, may tinatanong. At saka itong si Jing Tolentino, nagtatanong din. Sige, i-refer mo na lang. Anyway, alas 6:25 na ho, mga kaibigan, bago sa ating mga karagdagang balita pa, syempre, bago tayo mag-break. Itong Red Cross, mga kaibigan, inaasahang maging operational na sa next week, partner. Yan. Ano ngayon, Huwebes, sabay siguro Monday, gumawa sila ng mga isolation center baga, mga eskwelahan. At sabi ni Senator Gordon, na siyang PRC chairman, ito'y para maiwasang makahawa sa iba pang asymptomatic patient, bagamat kailangan nilang tiyakin ang sanitation ng mga naturang eskwelahan para dun sa mga pasyente na rin at sa mga gagamit. Kabilang sa mga nakakasang gagamitin ng Red Cross bilang isolation facility, ang classroom sa Ateneo de Manila University, UP Diliman, De La Salle College at St. Benilde at ganyan din naman ang Adamson University. Nagpapasalamat naman si Senator Gordon sa presidente ng Higher Education Institution dahil sa voluntaryong pag-aalok ng kanilang facility para sa mga coronavirus, sabi nga natin, survivor. Yun, nababanggit mo yung coronavirus survivor na yun, ha? Dumarami ang marami ang nakaligtas o nakakaligtas sa epekto ng COVID-19. Lalayo pa ba ako? You yourself, di ba, partner? Yan din si Ray Pacheco, di ba, partner? At, pero, syempre, after ng 3 months na maging immune, ika nga, ay prone na naman, partner, syempre, sa pagpasok ng virus ng COVID-19. Kaya tamang-tama po itong balitang isa nating isusunod na naipamahagi na po ng gobyerno ang halos 93% ng 3 milyong COVID-19 vaccine sa iba't ibang bahagi ng bansa. Good news ito, partner, ha? Ipinabatid po ng National Task Force na naipamahagi na hanggang nitong April 13 nung Tuesday ang nasa 2,800,000 na mahigit na doses ng COVID-19 vaccine. At ayon po sa NTF, sa loob lamang ng 1 linggo ay naipamahagi na sa lahat ng rehiyon ang halos 900,000 dose
ng bakuna, partner. Bilis, ha? Kaya ibig sabihin talagang seryoso po ang ating pamalaan dito po sa ongoing vaccination program. At meron pang mga 1 milyong mahigit na mga individuals ang nabakunahan ng kanilang first dose at nasa 162 naman, 160,000 mahigit ang nakakumpleto na ng doses. Ibig sabihin pala, partner, meron ng 2 beses na nakatanggap ng kanilang bakuna. Good news, partner. Sa bad news ako. Oh, bakit? Ano yan? May 30 vials ng COVID-19 vaccine na damay doon sa sunog sa Misamis Oriental. Ay. Bagamat 30 lang ito, may 30 buhay ang maililigtas nito kung sakasakali. Oo naman. Na vials ng coronavirus nadamay doon sa sunog sa Provincial Health Office ng Misamis Oriental. Report dito ng DOH Region 10 Director Jose Lacuna, bagamat hindi naman makaka-apekto yung mga nasunog na bakuna sa vaccination program ng probinsya. Yeah. Pero ayon kay Lacuna, gagawin nilang lahat para mapalitan yung nasabing bakuna, 30 din yan. Kasabay niya sinabi niyang walang nasugatan at nasawi sa naturang sunog sa kanilang Provincial Health Office. Oo. Buti na lang at na ganyan lang ang damage, ano? Wala na sanang mas problema pa. So magbe-break muna kami mga kaibigan at sabi nga salute, shout out kay Ate Pia Games o Ate Baby Games dyan sa may area ng Maynila. Ate PM, kumusta sa mami? At si Julia de la Cruz, si Karen Braga Bainco, galing pa tong Saudi Arabia. Pagkagaling sa duty, tatakbo na kagad doon sa kanyang internet sa opisina, doon sa kanyang kwarto, doon sa kanyang pad, para manood lang sa atin. Kaya nagre-react din sa atin. Gandang hapon, Karine Braga Bainco, si Ning Absede de Leon, at bumabati din sa atin, of course. Ayun, samantala. Ayan, may... Itong pakpuang niya mga Rosal, kami po ay magbe-break lamang po muna. Philippine Standard Time, alas 6:30 na po ng gabi. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa. Welcome po sa huling bahagi, last 30 minutes ng programang Balita na, serbisyo pa. David Orole at Edwin Eusebio. At partner, isa sa mga masugid natin taga-subaybay. Alam mo ba itong batang ito? 11 anyos lamang ito nakatutok sa atin at tuwang-tuwa raw na tayo mapakinggan at marami daw siya natututunan. Itong si Vance Simon M. Drapete. 11 years old lamang, partner, ng Montessori West School. At examination week pala nila. Parang pinaka-ano niya pala ito, partner. Bihira sa mga batang ganyan ng edad na humaling makinig dun sa tinatawag nating araling panlipunan. At itong examination week nila, parang medyo by time na nagre-relax, nakikinig siya. At binabati rin natin yung mga kaklase niya, PSO Sec Class 2020-01. At learning, ito pa isa pa rin sa mga nakikinig sa atin, Learning Manager Mr. Alex Regado ng National Police College, PPSC. Nakamontor sila ngayon sa atin. Itong si Vance Simon Drapete ay anak nitong si Police Lieutenant Colonel Victor Drapete. Hi, sir! Ng Crime Lab. Crime Laboratory. Yung nakikinig din sa atin, yung palengke, yung wet section ng Taridel, Bulacan. Pag nadadaan ako doon na namimili ako pag weekend. Edwin, nakikinig kami sa inyo nung partner mo. Talaga? Si David. Salamat po. Bati mo naman sana kami. Kaya dyan sa wet section, pag wet section, tinda ng mga isda, seafoods, doon sa palengke, wet market yun Basta doon. Sabi ko nga, wet Partner, may binubuling si Tina Nolasco yung... ano bang... Ayokong batiin yung nanay, yung kapatid ni Tina. Bakit? Si Ate Arlene. Hindi ko pa nakakita ng personal Pero birthday ni Ate Arlene ngayon. Ganon. Batiin natin. Ate ba ito ni Tina? Palamang. Ate mo ba Tina? Ate. Ulitin mo raw, ulitin mo. Umayos ka na, dito mo kami videohan para nakikita. Ano ang tawag yan? Voyeurism. Ito, simulan natin, partner. Halika dito, Tina. Dito mo kami videohan. Kasi binibideo, ipapadala doon sa atin niya. Okay. Ayan. Pansamantala po namin piniputol ang palatuntunan ito upang bigyan daan ang pagbati ni Edwin Eusebio. Go ahead, Edwin. Bata ko lang.
Binaba. Ano ka na doon? Sige, bilis. Okay na. Okay, tanong mo. Nakita niyo itong bata na ito. Binabati daw natin sa palatuntunan, mga kaibigan. Inalis yung pangalan, no? May galit sa ito, no? Ano pangalan ng ate mo? Si Arlene Nolasco. Ate Arlene, happy birthday! Happy birthday! Alright. So, Salamat. Okay. Salamat. Trabaho na tayo. Oy, nasa linya na. Ayun. Ay, ito'y busy pero pinagbibigyan tayo. Nasa linya na po natin ang napakasipag, magiting na Undersecretary po ng DILG for Barangay Affairs, si Undersecretary Martin Dino. Gandang gabi po, Undersecretary. Zek. Ay, magandang gabi at sa inyo mga nakikinig. Mabuhay po. Opo, na-miss po namin kayo. Long time no see. Mukhang marami ho yata kayong ibabalita ngayon sa atin. Anong unang tanong natin dito? Nung huli ka naming ma-interview, ang sabi mo, sir, mukhang may nakarating na sa sumbong na may mga kupitan. Kamusta yung mga kupitan? Meron na ka na bang kinasuhang mga kupitan? Sa totoo lang, marami na po tayong natatanggap na text. Yeah. Tapos yung mga sumbong sa telepono, kaya lang po, wala pa po kami natatanggap na formal. Ibig sabihin, naka-affidavit. Pagkatapos, kasi pag meron na yan, pupunta na ako ng legal. Pagkatapos, ipiprepare na ng legal yung aming kaso sa Office of the Ombudsman. Tapos, kailangan dyan, pag-file namin sa Ombudsman, kailangan verified para yung ginawa namin during the first tranche at second tranche na kung saan nag-declare ng 6 months preventive suspension ang Office of the Ombudsman. Opo. Dahil doon sa ginawa naming reklamo, ako po ang nakapirma dyan sa DILG. At ang mga evidence ko ay yun pong mga affidavit, nun pong mga yung mga nagreklamo na biktima, na hinati-hati, yung iba naman naghingi ng parang balato. Tapos meron pang processing fee. Tapos meron naman si Kagawad humingi ng hingi. Sabi niya meron daw siyang share. Tapos yung isa naman si Kapitan namili ng mga kamag-anak. Tapos yung mga disqualified ay yung pa naging qualified at saka yung mga qualified, yun ang hindi nakakuha. Hanggang ngayon po, yan pa rin ang reklamo. Bakit? Kasi yung ginamit na listahan ngayon ay yung first tranche at saka second tranche. Correct. Ang gumawa niyan, hindi barangay. Ang gumawa niyan, City Treasurer's Office at saka Municipal Treasurer's Office. Opo. Kaya ang barangay, wala akong hawak-hawak na payroll. Ang ginawa ng barangay, sila ang nag-prepare ng lamesa, upuan, tapos sure na social distancing at meron tayong pin-prepare ngayon na grievance committee na yung mga hindi nakatanggap, pupunta sa grievance committee. At karamihan ng reklamo ngayon, hindi kikapitan kung hindi doon sa Treasurer's Office. Ayun na. So, dito po sa mga reklamang inyong natanggap, merong kapitan ng barangay, merong kagawad. Ito po pagka na-file ang kaso, I think na-file na nga yung kaso, no? Ano po ang mga magiging magiging kaparusahan bilang pagdidiin lamang po, Undersecretary Dino? Kamukha ng ginawa ng Ombudsman noon. Opo. Nagbigay ng 6 months preventive suspension. Yan. Habang iniimbestiga nila. Kaso, ang sabi ni Presidente ngayon, hindi lang masuspinde, hindi lang matanggal sa pwesto. Ang gusto ni Presidente, pag ginalaw pa daw nila yung pera na to, ipakukulong niya. Yun. Oo, kaya kami ngayon, yung mga lawyer namin, tinitignan yung anggulo na kung saan pwede nating ipakulong yung mga magsasamantala pa sa itong pera na to, itong ayuda sa ECQ. Ayun, partner. Oo. Ayun.
So, itong pinaplano niyong paghahain ng Kaukula Asunto, ito ba, hindi lang dito sa Metro Manila, of course, batay ho ito sa inyong mandate, ano? Lahat ng mga local officials ay sako po ninyo, Yusek. Hindi, itong ngayon, ang sakop natin, itong Metro Manila at saka yung Greater Metro Manila. Yun lang nasasakupan na yun. Dahil sila lang ang bibigyan ng ayuda ngayon. Tama. Oo, limited yan. Kumbaga, meron lang identify na mga probinsya kamukha ng Laguna, Bulacan. Ito yung nakapaligid sa Metro Manila. NCR plus tapos bubble. kasama Metro Manila. Yung NCR plus bubble, ano kung tawagin? Correct. Okay. Sir, patuloy kami makikipag-ugnayan sa inyo para kami ma-update pa rin. Ano po? Sige, anytime. At saka, basta't may complaint dito, just let me know. Opo. Para maayudahan natin yung mga nagreklamo. Correct. Maraming salamat, mabuhay. Maraming salamat po sa inyo. Undersecretary Martin Dino po yan, ang Undersecretary for Barangay Affairs ng DILG, partner. Alright, so we have 15 more minutes bago sasapit ang alas 7, partner. Pagkakataon na siguro para ating basahin yung mga reaksyon ng ating mga kababayan sa ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Bakunado na ba kayo? At ano ang side effects na inyong naranasan at sa mga di pa nagpapabakuna? Siyempre nga, zona libre naman yung ating mga sagot. Sabi ni Kim Sevilla, partner, vaccine still not safe. Others died after vaccine. Then, nothing to receive from government. They'll say because they had already the disease before vaccine and why they forced to get vaccinated. Life is precious and one injection you will die. Sandali, Miss Kim. Hindi ho sapilitan yung pagbabakuna. Hindi naman sinasabing sapilitan eh. Kaya medyo I beg to disagree, sinasabi niyo. Si Paulo Silungan, wala naman akong naramdaman side effects sa Sinovac. Si Garrett Jacks, ako nga, di pa nababakunahan. Sumasakit na ulo ko kasi puyat. GP Marie, I slept for 12 hours straight. And that is legitimate rare side effect, feeling fresh and protective afterwards with Sinovac. So go get yourselves vaccinated. Commercial daw ang peg niya. Maganda yung maganda yung side effect niya. 12 hours sleep. 12 hours ang kanyang tulog. Makatulog ka lang ng 6 na oras, sapat na yun. Ano? Oo nga. Sabi ni Audrey Desierte. Dami na namatay dahil sa side effect. Gagaling din nyo kaya senior. Nauna kasi sila, may edad, okay lang. Pag may nangyari sana, bawat inject, hindi sana registration, sana waiver na lang. Nasagot lahat nila kung may nangyari na hindi maganda sa isang tao na naka-receive ng vaccine para mapatunayan kung yun talaga ay solusyon. Kung maintindihan. Joel Talankines, I'm vaccinated. Sinovac yung binanggit niya. Walang side effects sa akin. First dose and the second dose. Nakadalawa na si Sir Joel, Congratulations. Galing naman. Medyo wala na siguro anxiety lalo yan. Si Tony Ridgedale, how can one get side effect if not isn't yet available to the public? More like side effects of the lockdowns and the restrictive lifestyle one must endure. Yun daw, ang matindi daw nararamdamang side effect ngayon, yung sa lockdown at saka paghihigpit sa lifestyle. Roldan Balaba Ranuco, ang side effects sa bakuna ay panay reklamo pa rin ang antay. Kahit nabakunahan na sila. Yun lang po. Si Ray Aquino sabi niya, common side effects are nothing. What you have to watch out for is the rare one you'll have not listed. Yun ang matindi. Sarang Hay, pambihira, pati sakit sa braso dahil sa bakuna, tinuturing na side effect. Ikaw ba naman turukan ng karayom? Ano pa expect mo? Masarap? Normal yun. Abnormal ang hindi nakaramdam ng sakit. Naman na lang. Meron mo, tutusukin ka sa kantusok yan, hindi pa paslant. Straight. Talang kailangan dumikit sa buto yata yung karayom. Si Arlene Capricho, ganda na apelido niya. Kakilala ko lang isang linggo, di nakapasok, late 20 ang edad, nurse, di niya maigalaw mga paa, manhid. Natakot siya sa unang turok pa lang, natatakot na siya sa pangalawa. Si Tinsay VRT,
wala namang bakuna na walang adverse effect. Ayun ang sabi niya. Si Nice Nicole, useless lang din ang bakuna. Sabi nila, huwag pilitin, pero hanapan ka ng paraan para mabakunahan. Si Rock Lianeta, ang pinakamainam ay huwag magpabakuna. Yun ang sabi niya. Hindi naman nga ako pinipilit eh. Si Edong Bakuna, si Rolando Eugenio, etong bakuna na to, scam to. Sabi niya ho ito ha. Yeah. Sa Antipolo, halos lahat ng hospital workers doon na nabakunahan, lahat sila nag-positive sa COVID after mabakunahan. Kung sino pa yung walang sakit, sila yung nag-positive. Meaning, nasa bakuna yung sakit. I beg to disagree. Hindi, medyo ano ho yan. Kayo lang ho siguro nagsasabi nito, Mang Lando. Huwag niyong sasabihin na yung sakit, pananakot to ito eh. Meron ho kaming responsibilidad ni David na pag ganito po hindi obra ho. Not possible ito. Very good ka dyan, partner. Okay. Celia Bana, Yaw Samed. Tamang sabi na wala ring kabuluhan ng vaccine. Sabi niya, kasi hindi naman yan makagagamot ng sakit o makakontrol sa halip na babagay ng sakit sa mga taso at nasisira ng immune system ng tao. Yun yung reaction niya. Pero kung ikaw naman, Ilya Bana, meron kang sapat na dahilan dyan at meron kang ebidensya, maniniwala ako. Pero kung itong binabanggit mo reaction lamang, hindi naman ako maniniwala. Si Napoleon Lorenzana Adam, sabi niya, it is deadly vaccine, specifically those who have heart problem and high blood pressure. Teka ho, meron tayong clarification, ano? Ang sabi niya, deadly vaccine, nakamamatay. Malinaw naman po sinasabi ng mga otoridad, particularly ng Department of Health, na kung kayo ay mayroong comorbidities, yun eh. Kung kayo may mga lingering illnesses, matagal ng sakit, partner, dinaramdam. Correct. High blood ka, may sakit ka sa puso, diabetic ka, iwasan nyo na magpaturok. Yun lang naman sinasabi. Kaya pag nagpaturok pa kayo, alam niyo na may ganun kayo, sino may kasalanan? Ito pa. Babasahin natin itong binabanggit ni Noel Ricafrente, ayon lamang sa kanyang pananaw. Kaya nga, ito sabi niya, pinagloloko niyo ang mga tao. Yung mga namatay sa vaccine, sinasabi niyong hindi vaccine ang dahilan. Ang lalakas nung hindi pa natuturukan. Tapos nagiging gulay at bangkay na. Yun ang obserbasyon lamang itong si Noe Ricafrente, pero sa kanya yun, galing. Sa kanya yun. Okay. At nire-respeto natin, pinatext natin eh. So, basahin natin yung text. Tama ka dyan, partner. Ang bahaging ito ay, para lang sa kanila. Si Rosel Jose, ako ayoko talaga magpabaksin kasi severe asthmatic ako. Tapos anak ko, asthmatic din. Weak ang heart niya. Mister ko may sakit sa puso at diabetic. Kaya di talaga kami magpabakuna. Di okay lang ho yun. At least alam ninyo. Tama yan. Pati itong si Nice Nicole. Itong sabi niya, useless lang din ang bakuna. Sabi nila, walang pilitan. Pero hanapan ka ng paraan para mabakunahan. Meron ba ganon? Hindi naman siguro. Pag mag-apply kayo trabaho, sabihin, bakunado ka na ba? Hindi naman siguro. Edgardo Bayuborda. These side effects trigger another defective human mechanism, probably to senior citizen. Dena de la Suerte. Kahit may bakuna, may posibilidad pa rin na magka-COVID pag di nag-iingat. Pero makaiwas na sa severe COVID. Lalo na mga seniors ay most vulnerable sa virus. Tama ka dyan, Dina. Si Virgie Odilo, sabi niya ganon. Sa totoo lang po, totoong may side effect yan. Pero sabi nga po, kung nakasandal ka sa Panginoon at lagi mo kasama sa lahat ng bagay, bibigyan ka ng lakas at never kanya pababayaan. Tulad ko po, na isang OFW na tinurukan ng anti-COVID vaccine. Lahat po ng side effect na yan ay naranasan ko. Walang alinlangan na sumang-ayon ako nung nagpa-inject ako. Ang nasa isip ko na lang ay, Lord, gabayan mo po kami. Huwag mo kaming pababayaan na naman ang maging kahihinatnan namin. Ikaw sana ang magsibing lunas para gumaling aming karamdaman. Sa awa ng Diyos, David, eto pa rin kami na mga kasama ko. Malakas na nagwo-work. Basta tiwala ka lang kay Lord, di kanya pababayaan. Okay, malaking tulong talaga ang panalangin, partner. Si Bangs Lizardo, ang sabi niya, no way, I'd rather not to take the vaccine. Why should I if there is side effect? Yun ang si Timoteo, wala kaming side effect kasi wala naman kaming bakuna. Mag-provide muna kayo ng bakuna para malaman namin kung may side effect. Gulo mo.
At pangwakas sa akin, si Lynn Nokamis, nothing dangerous. Okay, Ragyud, and all I can say is that you po daw kay libre sa vaccine ng mga barangay aid workers. Walang hanggang pasasalamat po. Ayan. Si Shoni Ilar. So I just got vaccinated last Monday and thank God I didn't have any side effect. Everything is normal, sabi ni Miss Shoni. And last, si Tony Richdale. How can one get side effect if it's not yet available to the public? More like side effects of the lockdowns and restrictive lifestyle one must endure, sabi niyo. Maraming salamat sa lahat po ng mga nag-message at nagbigay po ng pagpapahalaga sa amin pong poll question. Kayo po ay pinapahalagan namin sa inyong mga reaksyon. Samantala, partner, meron lamang tayong paalala dito sa mga may sakit sa puso, sa mga high blood, na nais magpabakuna vs COVID-19, Ay nagpaalala po ang ilang health expert sa mga individual na may sakit sa puso at high blood na nais magpabakuna kontra coronavirus disease 2019 o COVID-19. Kaugnay nga po ng isinagawang laging handa public briefing, sinabi po ni Philippine Heart Association at cardiologist Dr. Orly Bugarin na hindi ipinagbabawal ang pagbabakuna sa mga nakararanas ng naturang karamdaman. Hindi naman pala bawal, partner. Kung kahit na mayroon kang sakit sa puso o kaya high blood ka. Talaga? Gayon man. Dapat. Kinakailangan anyang matiyak na iniinom nila sa tamang oras ang kanilang mga maintenance na gamot. So, ibig sabihin, dapat normal ang pag-inom nyo ng mga maintenance drugs. Dapat din anyang maging maingat ang mga ito sa kinakain at tiyaking may healthy lifestyle habits. Muli ring binigyan diin ng eksperto na hindi dapat na maging hadlang ang pagkakaroon po ng cardiovascular diseases para maturukan ng COVID-19 vaccine. Ayan. So, yan ang pagliliwanag po ng ating pong mga health expert partner. Alright, so mga kaibigan, 4.5 minutes bago sasapit ang aming pagtatapos at syempre pa, ihahabol namin ang isa pang serbisyo publiko, ang ating trabaho opportunities. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita Na, Serbisyo. Ayan, yung mga kaibigan natin dyan sa Bataan, partikular dyan sa Hermosa Economic Zone Industrial Park, Hermosa, Bataan. Nangailangan sila ng 2 facility in charge, qualification, civil or electrical engineer graduate, may karanasan sa facilities at property management is a plus, flexible to work in other areas in Northern Angeles, Clark, Subic, etc. At makipag-ugnayan po kayo. Siyempre, alam niyo na yung mga dokumento, mga proper licenses, taglay ng inyong expertise, makipag-ugnayan kayo at mag-submit ng inyong updated resume kay JR Estrada at ponderosa.com.ph. Ulit natin na JR, capital po yung JR, tapos Estrada at ponderosa.com.ph. Ayan. So, partner, sumapit na tayo sa panahon para tayo ay magpaalam na muna, partner. Ay, bukas Friday na ba? Oo, ano? Bakit? Friday na pala. Hindi mo kami binigyan ng teaser kung anong tatalakayin natin bukas sa ating... Sige, bukas. Iso-surprise ko kayo. Sa ating Friday usaping pang spiritual natin. Correct. Partner, magpaalam na muna tayo. Sige. At dyan po nagwawakas ang ating pong pang-Webes na edisyon ng Balita Na Serbisyo Pa. Muling babalik po kami bukas alas 5:30 hanggang alas 7 ng gabi, partner. At ating pong tatandaan ang paglilingkod sa kapwa ay pagpapala mula sa Diyos. Balita Na Serbisyo Pa.